Okay pa mo? So, naan mo sa 2 Chronicles, just put your finger there and go to Philippians chapter number 4. Just follow. I will read. Just follow. First, Philippians chapter 4, very common passage in the Bible. Philippians chapter 4, verse number 9 to verse number 19. Just follow. I will read. Those things which ye have both learned and received and heard and seen in me, do, and the God of peace shall be with you. Di yun lalim ning magpastor kay tanawon man ka, tanan ko nung imong natunan, nadawatan, na dungga, nakita sa ako, ingon ni Apostle Paul, buhatan na. But I rejoice in the Lord greatly, and now at the last your care of me hath flourished again, wherein ye have also careful, but ye lack opportunity. Not that I speak in the respect of want, for I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. Mao magyud na sikreto sa happiness, kining contentment. Amen? Bisag unsa nimo kadato nya di ka kontento, di gyud ka malipayon. Labi nagdi ka kontento sa imong ilong, di ka malipayon. Amen? Kontento gyud ka, ha? Labi na kung pastor ka, whatever state I am, therewith to be content. Kontento ka matulog sa hotel, kontento po ka matulog sa karton. Amen? Among gitulugan karon, more 10-star hotel, grabe kay lamig gyud kayo. Lami dili imata. Amen? Verse number 12. I know both now to be abased and now know how to be abound, and everywhere and in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Notwithstanding, ye have well done that ye did communicate with my affliction. Now ye Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me concerning giving and receiving, but ye only. For even Thessalonica ye sent once and again unto my necessity. Not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. But I have all, and abound, I am full, having received of Epaphroditus the things that were sent from you, an odor, a sweet smell, a sacrifice acceptable, well-pleasing to God. But my God shall supply all your need according to His riches in glory in Christ Jesus. 2 Chronicles chapter 31, verse number 10. 2 Chronicles 31:10, and Azariah, the chief priest of the house of Zadok, answered him and said, Since the people began to bring offerings into the house of the Lord, we have had enough to eat, and have left plenty, for the Lord hath blessed His people, and that which is left is great store. Let's pray. Lord, we thank you this morning. Thank you, Lord, for bringing us in the house of prayer, in your house of worship. Thank you, Lord, for the faithfulness of your people that came this morning. I pray that they will be blessed by the singing, by the fellowship, by the teaching and preaching of your word. And use me, Lord, as your instrument, Lord, and speak to our heart. Maybe someone nga na dinhi karon wa pa nakasiguro sa ilang kaluwasan, o naay dinhi naluya na sa pagpangalagad, or maybe someone nga nakinahanglan of guidance sa ilang calling, decision making. I pray that you will use this message to speak to their heart. We pray in Jesus' name. Amen. So, ang title sa akong mensahe karon nga buntag, Mission Giving in God's Perspective. So, mission giving in God's perspective. What is mission giving in God's perspective? Kitang tanan, naatay mga pananaw sa kinabuhi, lain-lain kitag view sa kinabuhi, pero sa pananaw sa Diyos, unsa man kaning mission giving. So dili kini lang mahitungod sa kwarta sa paghatag, dili lang kini tinuod sa oras nga imong gigahin para sa Ginoo, kundi pod ang paghatag sa atong kinabuhi. Kay ang atong kinabuhi hinulaman ra usa ra gyud atong kinabuhi. Amen. Bisag unsaon nimo paningkamot, kaon kag mga organic, tanan imong kaonon organic, pati imong asawa organic, mamatay kag yun. Amen? Naba din double senior citizen, nakaduha ka nag senior citizen,
Awa gyud. Mga matay gyud ang tanan. Mao nga imong siguroon ang kaluwasan. Amen. Ang kaluwasan ingon ang Ginoo, grasya. Ang kaluwasan hatag. Ang gusto sa Ginoo nga ang tanan maluwas. So kung gusto ang Ginoo tanan maluwas, gihimo sa Ginoo nga sayon ang kaluwasan. Mao gihimo ang Ginoo nga hatag, grasya. Di gyud nimo mabasa sa Bible nga ang kaluwasan ganti. Wala. Kay kung ang kaluwasan pinagi pa sa atong reliyon, pinagi pa ta sa atong kaugalingon, di na lang manaog si Jesus Christ sa cross, sa langit og magpakamatay sa cross. Miingon na lang ta si Jesus Christ, dirira ko sa langit. Sakit ng mamatay sa cross, naabitaw na po kasugo, ihatag na kong ka Moises, tumana na lang to ninyo, di ko mamatay sa cross, dirira ko. Inauna lang unta ang buhaton sa Ginoo, kung pwede kang maluwas sa imong kaugalingon. Okay pa mo? Unya, ang dako nga pribilehyo nga kita, ang tao, gihimong partner sa Ginoo to redeem this world. Pwede ba nang mahimo sa Ginoo nga siya ra, kay gamhanan man siya, but He made the believers to be His partner in world redemption. So, naay pamamaagi sa Dios unsaon nga masuporta nga kining ministry sa Ginoo. Sa family, kinahanglan ta mag-toil, kinahanglan ta magtrabaho to support the family. Sa gobyerno pod, kinahanglan po ta mag-tax para mag-support sa gobyerno. Kay kung moingon ang gobyerno nga nara sa inyo, pila inyong ihatag nga tax, wala gyud gobyerno nga masurvive. Kay kita sa atong lawas nun, di gyud ta manghinatagon. Unya sa simbahan pod, naay kitawag nga tithes to support the ministries of God. Kay kung moingon pod ang Ginoo nga, naara pod sa inyo kung malipayon mo mohatag og 5 centavos, naara pod sa inyo. Awa gyud ministry nga masurvive. Mo nga God naghatag siya og kanang balaod nga ang 10% tithes na, whatever above 10% is an offering. So fair ang Ginoo. So sa Old Testament daghan kayo kasi klase ang ilang mga giving sa Old Testament, no? Pasalamat ta kini karon nga we are living in the New Testament. Kay sa Old Testament daghan kay sila giving, no? Bisan gani maghalad lang sila para sa ilang mga sala. Og dako ang imong sala, baka ang ihalad. Nya tagpila ng baka. Imagine kada Domingo dako inyong sala magdala mo og baka. Tagpilang baka. 60,000. Imagine kada Domingo. Nya kung gamay ra pod imong sala, igo ra karniro. Nya tagpilang karniro. 25,000. Nya kung gamay ra pod imong sala, salapati. O kanang gitawag sa Bisaya, tokmo, turtle dove. Nya kay ang mga Pilipino maritis man, pagtan-aw nimo, uy, grabe baka may ang giguyod o. Dako agi sala ni akong silingan ba? Baka man gyud. Nya katong nagdadala ra pug salapati. Nya pag gamay-gamay og sala, kadako ang nag-utang na ako. Nya salapati ra ihalad. Oh. Mabitaw ni kining simbahan gwapo kini pagka-design, no? Kay kung naay nangutang didto, ini ka humang og service pala lusot dito. Excapo gyud. Kay di man ka mo makita ay. Ani gwapo gyud ni pagka-design ni nga simbahan. Amen. Unya mga late ang member. Anong na late man ka? Nako palagi kog tukmo. Oh. Karon sa New Testament di na animal sacrifice ang atong ihalad because the body of the Jesus Christ who died on the cross was our last sacrifice. And it was a perfect sacrifice for our sin. Mao nga ang imong sala sa una, ang sala nimo karon ug ang sala umaabot gibayran na Jesus Christ sa cross. Dili na siya mo anhi pagbalik og magpakamatay pag-utro. That's why salvation is a free gift from the Lord. Kay gusto niya ang tanan maluwas. Kay kung mingon siya nga gusto ko ang tanan maluwas niya, ang kaluwasan lisod kaayo, sayang ang iyang desire. Mga bisag mamukras na ng eroplano ngayon mo gisakyan, bisan da sa sulod sa eroplano, pwede ka makaluwas. Nahuna-hunaan ko, gisangyawan ko ni pastor sa una, wa ko mutuo, karon mutuo na ko, maluwas ka. Unya kung ang tubig pa ang kaluwasan, bautismo pa, unsaon man nimo pagbautismo sulod sa eroplano? Nga bisan mag-plus ka, mag-CR ka, hangin na may magawas. Mingo naman ang CR. Wag yung tubig.
Nya kung kaluwasan tubig, bautismo, di ka maluwas, makras na lang iloprano, impierno ka. Mao nga ang kaluwasan sayon, you can be saved anytime, anywhere, and in any situation. Bisan pag naakas gira sa Iraq, maigo kas bala, matabas ang imong tinae, mahabwa ang imong tinae, maglukso-lukso ang imong kasay-kasing, unya buhi pa ka, maingon ka gusto ka maluwas, pwede. Wa may tubig na sa desierto, di man po na tubig, makaluwas ng tubig. Bisan pagkakapila ka, bautismuhi, tubuan na lang kag himbis, di gyud ka maluwas. Because salvation is a spirit, the word of God that convicts your heart. Mga pwede ka maluwas anytime, anywhere, and in any situation. What is mission giving in God's perspective? It is an indulgence for the church of God. Mission giving is an indulgence for the church of God. Unsay bot pasabot ana? You are gratifying the goals of the man of God for the church. Kaya ang Ginoo naman siya plano sa church, na siya plano sa man of God unsahan imanid ang church. Ikaw ang gihimo sa Ginoo nga ang goals and dreams of the church and ministry for the furtherance of the gospel, ikaw usa ka gamiton sa Ginoo. Ingon sa Isaiah nga sa dihang ang mga tao nagsugod og hatag og tithes and offering to the Lord, naagyud sila'y makaon, they have enough to eat og naapay daghang sobra. Agkatong mga kuripot mautoy maglisod-lisod. Kaya di magyud na mabaliktad nimo ang Ginoo iyang prinsipyo, give and it shall be given unto you. Sad to say that Satan has always the finances to destroy the work of God. Kining mag-opiring ning mga demonyo, dali ra kayo. Mingon ang mga demonyo, mag-opiring ta kay magtukod tag buwangan, dali ra kayo. Mingon ang demonyo, mag-opiring ta kay magtukod tag diskuhan, dali ra gyud kaayo. Pero mingon galing nga, tabangan ni natong missionary, why visa, why support, dugaya kaayo eh. Inigtagak sa offering, dugay kay mong buhian, lamig gabson pa din niyo. Ako kay 16 years mako nga asir sa church, ang uban kinahanglan pag gabson ay buhian. Amen. Ang prinsipyo sa Ginoo, putla na, musalingsing ra bitaw na. Amen. Musalingsing ra na. It is an indulgence for the church of God. Daghan mga believers selfish. But salamat sa mga believers na supportive sa bulaton sa Ginoo. Amen. Number 2, your mission giving is an investment for the work of God. I heard that daghan kayong mga businessman din no? Naay uban mag-invest, they have no assurance in return. Wa gyud, pildi. Kung sa Binisaya pa, gakapa-kapa. Pildi. No investment in return. Ang uban, mag-invest pero break even in return. Tabla-tabla ra. Puhunan, 10,000. Kita 10,000, tabla-tabla ra gyud. Napoy uban, nag-invest siya og dako niya, gamay ra gyud in return, no? Imbes siya 50,000, ang ganansya 5 pesos ra pod. Medyo gamay ra po kayo. Naupay uban nag-invest, gamay ra pero dako pod ilang ganansya, no? But Christian investment, whether few or little, we have eternal in return. Ang kalainan sa unbeliever o sa believer, ang blessing sa material sa unbeliever, pag namatay, humana. Kaya ang material blessing is for everyone. Kung kugihan ka nga unbeliever, naapo kay kwarta. Kung kugihan ka nga believer, naapod. Kaya ang material blessing is for everyone. Kung ang unbeliever, pagkamatay, nahuman na ang ilang blessing. Kay material raman. Pero ang believer, pagkamatay nimo, diha nagsugod ang real blessing. Because it is eternal in return. The work of God is an investment, no? The mission giving is an investment. Ang imong kinabuhi nga gihatag sa Ginoo, investment na. Ingko ako nganong gitawag man kog missionary oy, gitawag di ko ganahan gyud magpastor, di ko tawag ganahan magmissionary. Working student ko.
Ang akong ginikanan, di gyud maka-afford nga send me sa college. Kay dosi ko mi kabuok. Kugihan po to akong tatay pod. Mga kadosi imong pakanon. Nga farmer lang. Kugihan gyud, amen? Napulo mi kabuok lalaki, duharay babae. Ako'y kinamanghuran sa tanan. Ingko mag-eskwela gyud ko. Working student ko diya sa CU. Working student ko. Eskwela kog adlaw, Bible school gabi, trabaho kog tungang gabi, hantog subuntag, way tugtog lagi. Magnapra kog maudto sa library, way kaon-kaon. Kaya may mo support nako kay nagbaptis-baptis man kuno ko. Pero na-survive ko Niwang ligi kaayo ko. Wa ko makagusto nako sa simbahan kay niwang kay ko. Pero sadyang na-engineer nako, na-sweldo nako, nakakaon nagkatulos ka adlaw, tambok-tambok ko gamay, nadaghana na mahinong nakagusto. Parang taas ag linya gyud. Ingon ko, ayaw mo panic mga girls. Ato na ni siyang rapolon. Rapol. Akong asawa may narapulan, amen? Kaya siyempre siya may nag-una pod og pila pod, di rapulan pod. O nga, ayaw niyo, mga young people, daghang young people din ayaw ninyo basula inyong ginikanan nga di ka makapa-eskwela. Pwede ka magprofesional. Pwede. Pero, maningkamot lagi. Unya, karon ako na hinong give up, na engineer na ako na hinong biyaan. Akong wife po, working student po ni dito sa Manila. Iya pong biyaan ng trabaho niya sa bangko. Ako, biyaan po na ako. Unya, karon, may kagugli mong balay. Mo na po ning engineer nga way balay. Paita, morbag panday nga yung bay daot pod. Ngano man, nagmisyon man. Bait ra ning missionary kay wala ba ni retirement ni? That you may bound to your account. Ingon si Paul nga kanang iyong mission giving di magyo ko nag-desire o gift. Ang akong gi-desire nga kamo ba dito sa langit naamoy account. Na amoy bank account na in the time of need pwede niyo ma-withdraw. Ang uban sige ampo Lord, gabi kay kog need. Mingon ang Ginoo, unya nag-deposit day ka. Di magyo ka maka-withdraw na may box diha nga nang ATM, di magyo ka kapila kag duso anang ATM card kung wa magi mo gawas kwarta ana wa ka nag-deposit. Mo ra gyapos need ampo-ampo kas Ginoo, pero ang pangutana nag-deposit ba ka? Amen? Daliunin na to kay dali raman ni. Number 3, daliunin na to. Amen? Okay pa mo? Number 3, your mission giving is an incense before God. Insinso daw na. Ingon sa verse number 18, but I have all and abound. I am full having received of Epaphroditus. Kaysa ila, may lawyer, may bank to bank, may Western Union, tao ang magdala sa support, si Epaphroditus. An odor, a sweet smell, a sacrifice will pleasing to God. Kadto daw kunong among dadawatan nga support, nga gikan sa Philippians, believer, nga gidala ni Epaphroditus, arang yung kunong kahumot nga sacrifice, acceptable unto God. Kaysa una sa Old Testament, kung mag-offer kag animal sacrifice, ang iyang aso humot dito sa trono sa Dios. Pero wa naman ta anak karon sa New Testament. Ang humot nga trono sa Dios mao na inyong mission giving. Amen? Di na tong mga baka, karnero, mga salapati. Di na. Mission giving na. So ang Ginoo kung magsimhot niyo sa inyo, humot ba mo o baho? O, na pangutana. Kamo, kung mag-mission mo sa Sri Lanka, makasave po mo. Kaya nga sa Sri Lanka, di naman ka magtawas. Di naman ka magtawas sa Sri Lanka para tablatanan. So, makasave ka. Kita mo dito, presentation. O, mato mo sa Sri Lanka, libre ang jeepline. Kano jeepline? Tuhugon imong likod, mag-anak ka. Ano na yung jeepline dito? Libre na. Kasi mo volunteer mag-jeepline.
Mission giving is an incense before God. Insinso na maigsoon. Giving is one essential of our Christian growth. One of the spiritual thermometers of Christian maturity is your attitude toward money. Your giving is an odor, sweet smell. I'm not talking only the giving of finances, but the giving of your life. Amen? Kaya mga matay man kita. Katong namatay sa COVID, bisag usa ka kutsara nga yuta, wag yun nadala. Wag yun. You will leave all these things behind. Pero kaninyong simbahan, okay ni. Panilitan, mag-rapture. Di man useless. Kaya na, manggapoy member nga mabilin. Amen? O kamo na bahalag atiman, pagkat sa mga grass, kamo na bahala. Di ka po useless. Unya kay 7 years naman tas langit, 7 years tribulation sa yuta, natas langit, inigbalik na to after 7 years, unya wa ni maigos bomba sa gira, pwede ra gyapon ni nato puy-an. Amen? Why sayang? Amen? Unsa to number 1, your mission giving is an indulgence for the church of God. Number 2, your mission giving is an investment to the work of God. Number 3, your mission giving is an incense before God. Humot na atubangan sa Diyos. Number 4 and the last. Amen? Last na. Pagka last na yun, lapas-lapas na ta. Your mission giving is an incentive to the man of God. Incentive to the man of God. May igsoon kay ako ra may missionary sa Sri Lanka. May rapod nga ako ra po'y isay missionary sa Tibuok Nasod. May rapod kay ako ra po'y gwapo. Amen? Why kompetensya ba? Nabito na ubang missionary, mag-team ta, mag-team. Mag-team lagi sila. Pagkataon, mag-away raman pod. Incentive to the man of God. Encouragement to those who receive. Oh. Kada receive sa among support, may encourage me. Okay? May nag-support na mo. Among mga giginikanan, may igsoon, mga unbeliever, ba't kinsa may mo support na mo? Ang ila, panghuna-huna, ikaw, pay mo support sa ila, kay ikaw abroad. Kita mo dito sa akong presentation, nag-baptize ko dito sa Lagun. Naghimo na po ko baptistry. Gimo may kaguling yung baptistry kay katos Lagun, may daghan na magbuaya. Ingon na mo member, pastor, di na ta magbaptize dito sa Lagun kay nadaghan na ang buaya niya. Basik inig ana nimo niya, inig hawas. Wa nay na hinong imong member. Na mas madaot ang atong testimony kay gipangkaon ng ulos buaya. Mao naghimo mig baptismuhanan. Amen. Mao nag-ingon sa engineering nga safety first. Amen. Ingko nga bintaha ni ninyo sa Sri Lanka kay ang buaya naa sa Lagun. Ang amo gis Pilipinas. Ang among buaya nakabarong. Nya honorable pag yun. Bintaha ni inyo din It is an encouragement to those who give. Kamu pod nga naghatag. Wa ba mo ma-encourage nga nakakita mo naghatag ko na ay na-save? Na church na establish sa Sri Lanka. Ang unang Sri Lankan nga akong nabaptize, medical doctor. Siya ay akong interpreter. Nga siya po yung nagpastor karon. Na-establish na ang bulaton, di na may makasulod kay kinilaging illegal ta, immigration, inig-type sa immigration, na pula na mong ngalan, ayo-ayo na mig-interrogate. Balhin mis Malaysia. Kay mali man siya, atong tarungon. Amen? Dito, Sri Lanka, daghang mga sira nga langka. Karon, wa na gitibak, gipamputos na. Encourage to those who give. It is encourage those who witness of your giving. Imagine, mga tao, maka-witness inyong giving, o dakuag, mission giving, ang pikarangan by Baptist Church. Oy, tanawa ang ilang witness sa ilang giving. Ma-encourage mo, mahimo po mong influensya sa uban nga churches. Mahimo mong model sa uban nga churches. Di mo malipay, ana. Nga, inigabot niyo sa langit na mga musta. African ko, Chinese ko, Sri Lankan ko, na-save ko tungod sa imong mission giving. Wa may lain mo madala sa langit.
kalag raman. May magmadala ng imong iro sa langit. Ang uban, dako pa kayo gasto sa pagkaon sa iro kaysa mission giving. Wa ka na lang kalag o espiritu anang iro, temporary raman na, di man na eternal. Kay wa man na sila gihimo in God's image, kita ramay gihimo in God's image. Mga atong investment, mas dako pa sa water bill. Ang atong mission, mas dako pa sa electric bill. Ang atong mission, mas dako pa sa internet bill. Ang atong mission, mas dako pa sa budget, sa pagpagamay, sa bill-bill. Amen? Undang na ta, kay time na. Number 1, what is mission giving? Mission giving is a what? Indulgence for the church of God. Number 2, mission giving is the investment for the work of God. Number 3, your mission giving is an incense before God. And number 4, your mission giving is an incentive to the man of God. Let's pray. Lord, we thank you this morning. Thank you, Lord, for your word. Thank you, Lord, for the reminders that you use the Philippian church to challenge us about mission. Thank you, Lord, for their example. And also this church, they've been a blessing for us for many years. Continue to bless this church and the leadership of Pastor Subarabas and his family. We pray in Jesus' name. Amen. Amen. Daghang salamat, Pastor Joel. Manindog ta palihog. We will do this invitation. I would like to ask everybody to bow your head and close your eyes while the piano will play very softly. Yes, kita makahatag ta sa Ginoo, but first of all, just bow your head and close your eyes. But first of all, the Lord Jesus Christ, He gave Himself. He died on the cross to save us. God the Father, He gave His Son. Makahimo ta sa paghatag sa atong kaugalingon diha sa Ginoo. Pero una sa tanan, ang Diyos mo'y naghatag siya sa iyang kinabuhi, ni Jesus Christ. Namatay siya dito sa cross. Nagpaula sa iyang hamili nga dugo aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundi makabaton sa kinabuhing dayon. The Bible says, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life." Para sa among mga bisita karon, maybe this morning ni akadinhi o parents ka sa mga bata sa school, wala ka kasiguro sa imong kaluwasan. I will ask you the very important question sa imong kinabuhi. Are you saved? Are you sure? If God will take sa imong kinabuhi, makaadto ka sa langit. Kung imong tubag, Pastor, I don't know where I'm going. Ining kabuntagon karon gusto sa Ginoo nga makasiguro ka pinaagi sa pagbutang nimo sa imong pagsalig diha ni Kristo. Sa atong speaker nagsulti siya, dili ta maluwas sa atong maayong binuhatan. Ang kaluwasan gihimo ni Kristo dito sa cross. Your responsibility is to trust the Lord Jesus Christ. Kaya imo siyang dalsaligan o imo siyang dawaton karon. Maybe mingon ka, Pastor, I want to be saved. I understand nga dili ko makaluwas sa akong kaugalingon. But I want to trust the Lord Jesus Christ as my Lord and Savior. Ang imong buhaton, ipataas lang imong tukang kamot, mailhan nga imo siyang dawaton. Ayaw ka uwaw. Who will be the first? Come on, taas ang imong kamot. Pastor, I want to accept the Lord Jesus Christ as my Lord and Savior. Dili ta maluwas sa atong relihiyon. Baptist cannot save. Amen. I see plenty of hands. Salamat sa inyong pagdawat sa Ginoo. Now, katong nagpataas siyang kamot right there while you are standing, sunodin nga pag-ampo nga akong pagahimuon kanon gitawag ni og sinner's prayer. Nga imong gitawag ang ngalan sa Ginoo to save you. I know at the back they have many hands. Thank you. Thank you. Ibutang lang inyong kamot. If you want to be saved, sunodin nga pag-ampo nga akong pagahimuon karon while you are standing there silently, sunodin nga pag-ampo litukani nga mga pulong akong isulti karon. Ug imo ning buhaton samara, you open your heart and you will accept the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Ang Diyos nagsaad siya nga bisag kinsa nga magatawag sa ngalan sa Ginoo maluwas. Sunod ni pag-ampo akong pagahimuon karon. Ginoong Hesus, salamat kaayo
sa imong pagpakamatay sa krus, pasaylo ako sa akong mga sala. Ako kang saligan karon, ako kang dawaton, ako kang tuhuan nga akong maluluwas. Please come to my heart and save me. Kung insunod ka sa pagampo, imong gidawat si Jesus Christ, o karong adlaw ang imong spiritual birthday, ang imong ngalan gisulat na dito sa libro sa kinabuhi. Once you are saved forever. Anak na ka sa Diyos. Kung makasala ka, dili mawala ang imong kaluwasan, pero bunalan ka sa Ginoo. Ang gusto sa Diyos nga mubasa ka sa iyang pulong, upadayon kag pag-fellowship sa mga Kristohanon. Para sa mga Kristohanon, ang atong paghatag sa misyon, usa ka na kadakong kalipay sa Ginoo. Mission giving is our indulgence to God. Is an investment for the work of God. Is an incense before God. Is an incentive for the man of God. Kaya pastor, discouraged na ko, pastor, paghahatag sa misyon. But I know, ang Diyos nagigsulti sa akong kasing-kasing. I need to go on. Christian, I believe in all my heart when we continue supporting our missionaries, God is going to bless our businesses, our life, our family. But you need the grace of God. If God's speaking to your heart, why you will not come to the altar? Come on. Kneel down to the altar every time the message is delivered. The Holy Spirit is waiting you to respond right there in the altar. Coming forward is one of the signs of your humility to the Lord. God cannot bless the proud person. In the Lord, I know that I'm in hardship, but Lord, I know you can bless me. The people of God are being faithful in supporting our missionaries. They experience God's miracle even in my life. Our Heavenly Father, we thank you so much, O God, for your word. Thank you, Lord, Missionary Joel Mausisa, for preaching your word, O God. Salamat, Ginoo, encourage us to paghatag sa misyon. Lord, I pray, first of all, we need to give our life to you. Salamat din mga Kristohanon nga nakakaroon, they came forward. Salamat, Ginoo, nga dunay ubay-ubay, maybe 7 ka mga tao nga na-save. Thank you, Lord. I pray nga sila mag-grow spiritually, and these people, they came forward, they prayed, oh God, they knelt down. Lord, bless them. In Jesus' name I pray, amen.